acque senza anche. Oh, yeah. Kuha tayo ng basil. Ito kapuputol ko. Ito na putulan na. Putulan natin ito. Tandalaki na ng dahon. Uli. O wag muna kaya. Kasi kapuputol ko pa daw. Kunin ko yung malalaking dahon. Naputulan ko naman na yan. No? Ito hindi pa. So, putulan natin to. Lalagyan natin to sa carrots. Kuha tayo ngayon ng rosemary. Rosemary ko, hindi naman to masyadong malaki. Ilalagay naman natin to sa arroz to. Ganda ho ng panahon. No? Kita niyo. Kanina may paru-paro rito lumilipad-lipad. Maliit na paru-paro lang. Yung mga maingay narinig yung mga bata yan. Eskwelahan ng mga bata yun. Yun may mga pine trees na yun. Eskwelahan dun. Tapos meron dun. Eskwelahan din yun. Yung may slides. Yung may laruan. Kita naman. Ito naman ang itsura ko ngayong araw na ito. As usual, haggard. Hindi masyado. May eye bags. Ang lulutuin ho natin ngayon ay arroz de mayale. Ang mayale, ibig sabihin ay karne ng baboy. Baboy ho ang mayale. Pero ang lulutuin ko ay yung karne. Lagyan natin ng konting olive oil. Mixan natin ng konting bawang. Pag sila ang nagluluto, pag Italian, hindi sila masyado nagbabawang. Isa lang o kaya kalahati. Ayaw nila masyadong amunin. Pero depende rin. Meron din naman talagang mahilig. Pero karamihan dito sa lugar na to, dito sa Piemonte kung tawagin, hindi ko sila masyado sa maamoy. Sibuyas. Ayun na yan. Kasi madali naman ho yan mga gisa dahil lalagay natin yung buong karne, buong chunk ng baboy. Pwede rin yung usually ang ginagamit dito ay beef. Pero may gumagawa rin talaga ng pork meat. Since meron ako nitong chunks na ito, dalawa lang naman kaming kakain. Ito na akong gagamitin ko. Para ma-consume yung karne sa freezer, para hindi masyadong maduma. So, yung kinuha ko rosemary sa tanim ko, binabad ko sa tubig. Sinugasang mabuti, syempre. Kahit sabihin, sariling tanim natin yan, meron pa rin yung alikabok, dumi, kung anik-anik. Hindi natin masabi. At least fresh. Ayan, lagay natin. Lagay na rin natin itong chunks na karne. Malaking ito siguro more than half kilo. Gisa-gisa yan dyan. Medyo patagalin. Para yung mag-brown ito, dapat mag-brown. Hindi maganda kapag white, pag clear ang kulay ng karne. Ang lalabasan mo niyan parang nilaga. Ayan lang natin munang ganyan. Hinahanap pa ako ng herbs dito. Kung meron pa ako ditong wala kasi akong salvia na tanim.
Malagdag yung series din. Mahanap ako dito yung mga dried dito mga ayan o, may halo-halo na ito. May konti pang salvia, pwede na to. Ayokong lagyan ng laurel kasi matapang ang lasa ng laurel, mababago ang lasa. Hindi ko alam kung meron pa ako nakatabing iba. Ito lang nakita kong salvia. How do you call this in English? Lagay ko na rin. Nag-try kasi ako magtanim dito ng salvia. Kaso grabe, dumadami ang ugat ng salvia. Nasasakop yung buong base o yung pot. Kaya sabi ko, hindi magandang salvia sa sa pot. Dapat sa lupa talaga. Nauubos yung lupa ng ugat. Tapos ewan ko bakit namamatay. Ilang beses lang. Siguro 2 beses lang ako nag-try. Noon pa. Hindi ko na inulit. Kasi sayang lang. Dili ka ng dili. Tapos namamatay lang. Ngayon, so far, yung basil ko maganda. Nakita nyo naman, diba? Ganda ng kulay. Ngayon lang medyo tumagal. Pero di natin alam. Bago pa lang kasing tanim. Pwede lagyan ng olive oil. Ako kasi konti lang maglagay, pero yung iba marami pag ganitong mga luto. Dahil kailangan ma-isa yan. Mapapula. Yan o, pumupula-pula na ho. Tapos matagalan itong pakuluan. Lalo na kapag ang ginamit nyo ay beef. Matigas ang beef, diba? Tapos chunk pa na malaki. Buti kung maliliit ng piraso, ganyan kung buo. Kasi pagkatapos mo yan, pagluto na hinihiwa yan na maninipis. Ay, sorry, hindi pala nakatutok yung camera. Ayan. Hinihiwa kasi yan na maninipis. Sa Amerika naman, ang usay roast beef, yung medium rare. Dito, hindi lutong-luto sila yan gumawa. Talagang yung malambot. Takpan muna natin para ano. Asan na ba yung tapos? Lalagyan ko nga pala ng wine. Kaya ako magluluto dito para magamit ko rin itong wine. Dahil hindi namin masyadong type ang lasa na itong wine na to. So, pakita ko. Ito ho. Hindi namin masyadong type yung lasa. Pink wine. Sabi lang mister ko, sumakit ulo niya. Lagyan natin konti. Konti-konti lang handagay dito ng liquid. Hindi ito pwedeng sabuan ng marami kasi lalabasan nilaga. Hindi ko pa nga masyadong napabrown. Tinakpang ko na. Mapapabrown ko pa rin naman yan mamaya. Pag natuyuan yan, kasi nga sisimmer yan ng matagal hanggang sa lumambot. Pag natutuyuan, nilalagyan, dinadagdagan ng konting wine or pwede rin tubig kung ayaw nyo na masyadong malasa yung wine. Kita nyo, kumukulo yan. No? Tapos bababa.
Ngayon naman ay magluluto ako ng carrots. Habang sinisimmer natin yung pork arrosto o arrosto di maiale dito sa Italy ang tawag. Gagawin ko muna ito. Matagal ho kasi yon itong arrosto. Pwedeng abutin niya ng 1 hour o mahigit. Lalo na pag beef, matagal talaga lumambot. Pero ito naman ay pork kaya mas mabilis. Di ba ang pork ganun, madaling maluto. So hindi ko na ito lalagyan ng bawang at sibuyas dahil meron namang basil. Yung herbs na lang. Ganyan lang yan. Very simple recipe. Healthy pa. Ito kasi magiging side dish. Itong karne. Kahit naman ano. Ito meron ako eh. Itong available sa ref ko. Pwedeng zucchini. Pepperoni. Kahit anong gulay. Nakaayon sa inyong paglasa. At panuran natin ito para lumambot. At ako ng takip na pwede. Ito. Para kita ko rin yung loob. Gusto ko dito sa ganitong luto, carrots o zucchini man o anong pa man. Yung medyo nagbabrown, yung hindi yung puting-puti. Gusto ko yung medyo, hindi naman sunog. Yung, alam nyo ibig kong sabihin, nag-golden ang kulay. Meantime, hayaan na muna natin yan. Matagal-tagal yan. Dito naman tayo sa labas ng ano, sa balko namin. Ito na yung ano, yung kita nyo itong ano ba ito? Kamatis. Lumalaki na. Sayang kung sa lupa ito makakalaki ito ng husto. Tumaas ko ng husto yung puno ng kamatis. At taasan na. Ito tumaas na rin. Kasi mainit na rito. Gumaganda na yung tubo nila. Basta alagaan lang sa dilig. Yung tamang dilig lang. Diba ang kamatis pag may bunga na, yung nakabunga na talaga marami na ho, hindi na masyadong dinidilig. Kasi yung lasa niyan, kapag laging dinidilig kahit may bunga na, tumatabang. Mas maganda yung hindi na masyadong nilagyan ng tubig para concentrated yung lasa. Ayan ho, napakainit. Masarap, may hangin. Gumagalaw-galaw yung ano namin. Yung parang takip dito sa balkon namin. Yung panghabong. Kapag sobrang init, ay binababa na namin yan. Para hindi ganong uminit sa bahay. Ito na yung arrosto. 1 hour ko na itong niluluto. Kaya pwede na nating i-off. Sabi ko nga, matagal ito lutuin. Pero madali-dali pa nga ito dahil pork. Pag beef talaga, inaabot ng 1.5 hours. Dahil hindi naman ito masarap yung pressure cooker. Hindi masarap ang outcome pag pressure cooker. Dapat unti-unting niluluto na mag-caramelize yung mga nilagay nating herbs. Tapos may wine. Then, i-slice na lang yan. Nakita nyo, nag-brown na. Hindi ho yan sunog. So, eto na ho yung arrosto di maiale.